Isang magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-G-lovers. So pasensya na kayo kung matagal-tagal din tayong hindi nakaka-upload. So ito, medyo busy lang kasi. So may dinala sa atin dito, may warranty seal pa nga to, original na 502C. So titignan nga natin kung ba't wala itong tunog. So sabi ng may-ari, parang may ano sila na parang umusok. So hindi ko na rin trinay. So kailangan ko na lang sigurong buksan to para ma-check natin yung loob at malaman natin kung ba't wala daw tong tunog. So hindi ko na siya pinag-in. Basta sabi nila ay hindi tumutunog to, parang may umusok silang nakita. Yun lang. So tara, buksan natin to. So naka-warranty seal pa nga to pala. Buksan natin tapos titingnan natin. Nung pagbukas natin, yan, napansin ko ay malinis naman. So, parang wala naman yata ako nakitang sinasabi nilang umusok. Baka guni-guni lang nila yon. Pero check pa rin natin, malalaman natin yan. So, binuksan ko na rin yan. Diretso na natin siyang i-check. So, ganito yung design na ng 502C. So, patayo na yung design na ng pagkakabit ng output transistor natin. So, ganun pa rin. Mapapansin mo na ayun, may nangitim pala yan, no? Yan sa may resistor, napansin nyo ba? So parang dun na sunog. So napansin nyo yung board nya, meron na naman na kulay pula na KB nakasulat, tapos Concert na logo. So yan, o, KB, yan yung basihan natin minsan ng original na Concert. So ganito na pala design ng 502C. So patayo na yung design nya. Una ko muna sigurong gagawin, check natin yung fuse, kung nag-breakdown ba yung fuse. So malalaman natin, tingnan nga natin. So bali yan mga ka-G-lover, itong isang fuse ay open. So nag-breakdown nga yung isang fuse. So ibig sabihin may shorted. Ito napansin ko mga ka-G-lovers, may nangitim doon sa board. So check natin muna yung mga output. So malalaman natin yan pag na-check natin yung output kung ilan ba yung tinamaan. So ito yung voltahe pala ng transformer niya. Tingnan nga natin na maigi kung ilan siya. So bali 37 yung main natin, 1212, tapos sa tone control, tapos iba pang voltahe. So 37 yung main. So baklasin lang natin to. So ito, natanggal na natin siya sa case niya. Ito itong napansin ko, nangitim na. Tingnan nyo sa kabila. Yan, hindi pa nangingitim yung board, dito nangingitim. So malamang sa lamang, dito yung inaabot na output o napansin nilang parang umusok. So hindi ko masabi ko talagang umusok talaga, pero alam ko na uminit to, nangitim nga yung board. So check natin yung output. So, nasabi ko na rin sa inyo yan, kadalasan sa ganitong brand model, mga nasa 98, 99, 100 yung dapat matest natin sa end to end ng pag-test natin ng output. So, check nga natin. Pag may nag-buzzer, shorted yan. Tulad nito, yan. Yan, nag-buzzer. So, hindi pa natin alam kung ilan dyan ang nasira. So, kailangan natin tong tanggalin. So, dito sa kabilang channel, 99. Yan yung sinasabi ko sa inyo. 99, 100, mga ganyan. 98. $103 ang ano dito. Oh, 99 yan. Nakita nyo, 99. Yan, 100. So okay mga ka-G-lovers, pansin nyo naman. So dito sa side na to, dito yung may
problema. So dito natin nakita yung shorted. So tanggalin lang natin yan mga output na yan. Basta dun sa kabila, okay yan. So tanggalin natin yung mga output na yan. Malalaman natin kung ilan ba yung tinamaan. So tara, tanggalin ko muna to. Tapos check natin. So natanggal na natin yung apat na output mga ka-G-Lover. So in-skip ko na lang kasi medyo matagal-tagal din bago tanggalin to. So, check nga natin kung ilan ba yung inabot, kung ilan ba yung tinamaan. So, obligado kasi tayong tanggalin yan. So, wala naman, hindi naman nagbaser. Ayun, ito, nagbaser. So, kita nyo, shorted to. Yan. Balik ko yun lang natin yung paa para hindi natin siya maihalo dyan. So, ito yung C5198. So, minsan, magkatapat yung nasisira niyan. 1941 yung isa. Ito shorted din. So tingnan nga natin. So 1941 nga. So magkatapat yung nasira natin. So next natin, siyempre lagyan natin ng fuse, check natin yung voltage biasing kung okay yung voltage biasing nito. Once na good yung voltage biasing, so ibig sabihin hindi inaabot yung pre-drive natin at drive natin. Pero kung abnormal yung voltage biasing, pwedeng inaabot yung drive natin, pre-drive natin. So, kadalasan inaabot niyan yung mga 2073, A940, tapos resistor na 0.25, 5 watts, tapos yung 9014 na nakalagay dun sa may heatsink, yun, inaabot yun. At pwede rin yung mga 551, 5401, so resistor bihira. Pero yung 100 ohms, minsan inaabot yun. So, malalaman natin kung good yung biasing nito pag natest na natin. So, linisan ko lang yung mga yung mga sobra dyan na lead kasi baka mag-short sa heatsink. So magte-test kasi tayo, magpo-plug in tayo ng ng power supply nito para malaman natin. So tara, mag-check tayo. So bali magpapalit na tayo ng fuse. Kadalasan na pinapalit niya na fuse, so nakalagay din yan sa board ninyo. Minsan 8 ampere, 10 ampere yung mga kadalasan dyan. So 6, 5, mga ganyan. So yan, pinalitan ko ng fuse. So resolder ko lang para hindi mag-loose. Tapos check natin yung voltage biasing. Malalaman natin kung normal ba yung voltage biasing nito. Pag abnormal, so sabi ko nga sa inyo, check nyo yung sinasabi ko sa inyo, yung 2073, tapos yung A940, 9014 na may sa may heatsink, 100 ohms, minsan nasunog yun, tapos 0.25, 5 watts, 551, 5401, so mga ganyan yung i-check natin. Pag abnormal lang yung voltage biasing. Pero pag hindi naman inabot kasi nag-breakdown yung fuse, nag-open nga yung fuse, so hindi ibig sabihin hindi na tumuloy masyado yung kuryente natin dyan, so baka safe naman. So check natin yung voltage biasing. Kadalasan sa voltage biasing nito sa ganitong amplifier 0.3, 0.4, 0.5. So yan yung kalimitan. Pag 0.5 medyo alanganin na rin, 0.2 medyo alanganin na rin, medyo alanganin na yan ha.
nasa basta 0.3, 0.4, 0.5. So sa ganitong model o unit o ganito, basta 5 buto. So tingnan nga natin kung ilan ba yung makukuha natin na voltahe. So tara, check natin. So ayan, naikabit na natin yung fuse. So ready for testing na tayo. Check ko muna yung voltahe nito. So 100. So ibig sabihin, okay yung fuse natin umabot. Check na natin yung voltage biasing. So ito yung sinasabi ko sa inyo, 0.4. So normal, ibig sabihin normal 0.4. Yan, 0.4 naman yan dito. Yan, dapat ganyan yan. 0.4. So next, sa kabila, 0.4 din. So, lahat ng dito siguro to 0.4 na. So, okay na yan. Ibig sabihin, pwede na tayo maglagay ng output na ilalagay natin ay ito parang abnormal. Ay, mali. Hindi natin na-test pala na maigi. Yan, hanapin lang natin. Yan, 0.4 din. So, ibig sabihin, normal naman lahat sa left and right natin. So, pwede na tayo maglagay dun sa tinanggalan natin ng output para malaman na natin. So, lagyan lang natin ng output, tapos palitan natin yung nasira na output, tapos mag-audio test tayo. So, malalaman natin. Iba pa rin yung nag-audio test tayo para malaman natin kung malinaw ba. Kasi kung basag naman, so may problema pa rin sa drive. So, kahit good yung output, ay good yung voltage biasing natin. So, yan. Kabitan ko lang siya ng output, tapos check tayo. So, pwede na rin siguro natin itong fast-forward ng konti. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move.
So, bali yan mga ka-G-Lovers, tapos na rin natin siyang ma-resolder. So, pinuputulan ko lang ng paa. Siyempre, lilinisin natin. Kasi may mga sobra dyan na lead. So, delikado rin yan. So, pagkatapos natin ito malinisan, dahil na-check na rin natin yung biasing nito, so mag-audio test tayo. Kapitan natin ng speaker. Tapos, audio test natin kung good na ba yung left and right na input natin. So, malalaman natin yan kung malinaw. Kasi kung abnormal pa rin, malabo yung tunog o yung basag. So, may problema sa drive. So, sa pre-drive. So, check natin yan. So, kapitan ko muna siguro to ng speaker. Tapos, mag-audio test tayo. Hulog ano kaya? So habang kakabitan natin to ng speaker, so papromote muna ng aking channel. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pa-hit ng notification bell para updated naman kayo sa bawat ina-upload ko ng video. Kung nagustuhan nyo yung mga ina-upload natin na video, so pa-hit na rin ng like button dyan. So paano na rin siguro pa-follow kung sa Facebook page nyo to napapanood, pa-follow, pa-share and pa-like na rin. So thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay sa ating channel. So, ayan na mga ka-G-Lovers, na ikabit na natin yung isang speaker, yung isa pa ang hinihintay natin ikabit. Tapos, i-audio test natin, malalaman natin ang both left and right back kung okay na. Pag hindi pa rin, yan yung sinasabi ko sa inyo, i-recheck tayo, check natin yung mga pre-drive, yung 2073, A940, 0.255 watts na resistor, 9014, yung malapit sa heatsink, yung kadalasan tinatamaan, inaabot. Dahil good yung biasing natin, malamang sa malamang na good na yun rin yung audio test natin ito, tunog nito. Pero hindi pa rin natin alam kung maggaralgal o basag pa. Kung maggaralgal kasi basag pa, may problema yan sa pre-drive natin. So tara, testingin natin. Bale yan na mga ka-G-Lovers, both left and right malinaw na. So kabit ko lang to para ready for testing na tayo. Inside your mind, you're seeing the post. You miss me and it's